Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Mayroong isang Iranian woman na nagpa-please nito. Ang tungkol sa sikretong doktrina ng Iran na ginagamit ngayon sa giyera. Ito ang tinatawag na Mosaic Doctrine. Mosaic Doctrine. Well, dito sa bidyong ito ay maliwanag na i-explain itong babaeng Iranian. Maraming salamat sa video, ma'am, para maliwanagan ng ating mga kababayan kung bakit ang Iran ay hindi susurrender kahit ano pang gawing deal ni Donald Trump, ay dahil pala dito sa tinatawag na Mosaic Doctrine. Ano ba itong Mosaic Doctrine? Well, ito atin pakinggan ang magandang binibini. Iran built a military that cannot be stopped, not by bombs, not by assassinations, not even by Iran itself. Here's the doctrine that explains why this war has no off switch. Naku, walang off switch, walang kill switch, walang ibig sabihin hindi mapigil, hindi ma-stop ang gira na ito dahil nga pala merong doktrina na ginawa yung Ali Khamenei. At yung doktrina na yun ay sagad hanggang kalamnan at buto-buto ng kanyang mga sundalo, ng kanyang mga opisyal ng Ali Khamenei regime, yung Ayatollah regime na to, na kahit wala na, pumanaw na ang Ayatollah na si Ali Khamenei, pati na yung kanyang inner circle, lahat ng mga kasama niyang opisyalis sa first layer of governance ay pumanaw na lahat, ay hindi pa rin matigil, patuloy pa rin dahil pala merong napakagrabing doktrina. Ito ang doktrina na kung sa salita natin ay no retreat, no surrender, kamikaze, kamikaze warrior. Yan yung mag-suicide sila, magpakamatay at para sa kanilang, kung sino man yung kanilang inaalayan ng kanilang buhay, ay sa kanila na yon. Kanilang pananampalataya yan pero napakawalang kwentang yan, pananampalataya, walang kwentang doktrina kasi ayaw surrender kahit nga sa history ng pinakadakilang warrior ng kamusliman ng Islam, walang iba kundi si Saladin or Salahadin. Si Saladin ang tanging tumalo sa Israel sa history, sa gera ng Muslim versus Christian sa battleground ng Israel. Tanging si Salahadin ang ang nakatalo sa Israel, pero merong bokabularyo si Saladin na surrender. Minsan nga sumurrender si Saladin sa hari ng Israel nang matalo sa digmaan, pero sa pangalawang pagharap nila na gera, natalo naman ni Saladin ang hari noon sa Israel at sumurrender din ang hari ng Israel kay Saladin. Kaya hindi pwedeng walang surrender na word. Yun ang pagkakamali sa doktrina na to Kasi no retreat, no surrender. Kahit ano pang gawing magandang deal ni Trump dito sa mga naiiwang opisyalis, parang pugita pala to Yung doktrina ito na kahit pugutin mo yung ulo ng pugita ay gumagalaw pa rin yung mga galamay. Pero aanin ng galamay, wala ng ulo napugot na nga naputol na yung ulo. So kahit na gumagalaw yung galamay ng pugita, wala nang silbihan, wala na ang ulo Alangan naman na mag-resurrect pa yung Ali Khamenei. Yung kanyang anak bakla paano mag-rule yun? Kaya nga nandun na daw sa Russia, kinuha ni Putin kasi bakla ay baka susurinder pa, di ba? Ayaw ni Putin at ng China na susurinder ang mga Iranian na yan, dahil meron silang rin dyan, ibang agenda. Okay, patuloy tayo dito sa explanation ng magandang babae na Iranian tungkol dito sa Mosaic Doctrine ng Iran. When Saddam Hussein's military collapsed in 11 days in 2003, Iran's generals watched and drew one conclusion. A centralized military dies when you kill the head. So in 2005, IRGC General Mohammad Jafari formalized what is now called the Mosaic Doctrine. The idea
break the military into 31 pieces, one per province, and make each piece capable of Ayun. fighting alone So itong forever. doktrina pala na to ay kaya pala mosaic, kasi di ba ang mosaic ay parang durug-durug na salamin. 31 pala ka ano ka autonomous na command meron ng Iran. Kaya kahit na mamatay yung 30 na general ng command center na yon na 31 lahat, kahit mamatay yung 30 ay meron pang maiwan na isa na merong sariling desisyon, autonomous, mosaic doctrine. Kaya pala kahit natanggal na yung ulo ay meron pang 30 kagalamay, di ba? 30 kagalamay kasi 31 lahat, natanggal yung isa, ay meron pang 30 na naiwan. Pero kahit ilang dami pa nagalamay yan, kahit 62 pa yan, uubusin talaga yan ng Israel at Amerika. Sa ngayon, walang humpay ang pambubumba. Lahat ng mga entrances ng tunnel na imbakan ng mga missile, kapag nakita yan ng drone na mayroong lumalabas doon na kayabang, yung kayabang, yung karaykay yan eh. Yan yung mga missiles na lalabas, tatago umuli, lalabas, tatago umuli. Kaya hindi makikita ng Amerika. Ngayon, minamarkahan yan ng Israel. At mismo yung bukana noon, yung entrance, yun ang pulbusin ng bomba para masara ang tunnel. Paano pa sila magkakalabas, di ba? Kaya diyan sila malibing sa kanilang ginawang mga tunnel. Mana kay Kibuloy na palaging nagtatunnel. Okay, balik tayo kay Miss Maganda. Each of Iran's 31 provincial commands has its own headquarters, its Ayun. own weapon stockpiles, its own Naku, intelligence network, grabe. its own Its sealed own. orders. Lahat, orders, ammunition, nakaano na pala yan eh. Matagal na plano. At sa 31 na commands na yan, na commander, palagay ko dalawa na lang yata na tira dyan eh. Ang dami nang nadido. Bago lang recently may binumba ng 5,000 kilograms na bunker buster bomb sa Hormuz. Sa Hormuz ay mayroon palang napakalaking imbaka ng missile doon. At natiktikan yun ng Amerika gamit yung Reaper drone, yung drone na nag-i-spy ng Amerika. 24 hours yan na umiikot. And then pag naubos ang fuel niyan, lilipad na naman yung isa. So, 48 hours, 24/7, di ba? 24/7 ang pag-iikot, walang katapusan. Kaya kung mamataan na mayroong lumalabas na mga yung artillery na nakasakay sa mga truck, at kung saan papasok na lungga, minamarkahan yun through GPS. At bombahin ka agad yun para masara yung entrance. At hindi na makakalabas yung mga truck pa doon. Kaya yun ang sabi ko kanina, magiging libingan nila, ang ginawa nilang hukay. Imagine yung mga karaykay na lumalabas sa lungga, sa dalampasigan, kapag tabunan mo yung buhangin, lagyan mo ng bato, hindi na makakalabas yun. Deadbolt na yun, di ba? Kaya yun ang mangyayari sa kanila. Hindi kasi nila alam na mayroon palang eye in the sky Reaper drone. 48 hours na umiikot yan sa kalangitan at nakatutok palagi sa Hormuz at buong Iran. Okay, balik tayo sa magandang binibini. Pre-authorized that activate the moment central command goes silent. Ayun. No signal needed from Tehran, no order from the supreme leader. The trigger is the absence of an order to stop. This isn't a flaw in the design, it is the design. On February 28th, Israel and the US struck Iran's leadership infrastructure in what they called Operation Epic Fury. Khamenei was killed. The communication backbone that would carry a ceasefire order degraded by thousands of strikes. And the 31 commands kept firing. Okay, so Because the doctrine said, walang if no one makapagpatigil tells you dyan to stop, kundi yung namatay don't na Ali stop. Khamenei. Dahil siya yung supreme leader eh. Lahat pala dyan ay merong leader sa 31 ka commands na yan, autonomous commands. Autonomous din ang mga commander.
Walang pwedeng mag-utos sa kanila kundi sila lang. Alam nila yung kanilang gagawin kasi mosaic doctrine nga. Meron na silang doktrina niyan. Ngayon, matigil sana tong gera na to kung buhay pa yung Ali Khamenei, kung makipag-deal. Siyempre, siya yung supremo, tatawagan niya yung lahat ng commander ng 31 commands at sabihin niya, tigil nyo na yan at meron tayong magandang deal. Wala na Sino pa bang magpatigil dyan? Yung isa nasa kumatos nakumatos yung bakla na anak ni Ali Khamenei, nasa Russia pala. Kaya wala na, sila na lang nandyan. Sabihin natin merong 4 na commands na naiwan dyan. Ay nako, sabi nung isang Indian news channel ay mayroon pa daw sorpresa ang Iran na napakalaking atake sa Amerika at kaalyado nito. Ano bang sorpresa yan? Baka utot, no? Ano bang sorpresa? Ubos na nga yung mga lungga nila Pinagbumba na ng mga bunker buster. Ano ba bang ilalabas? Wala na ngang madaanan, sarado na Tapos sabihin mayroon pang final assault. Wala na. Merong mga assault dyan, yung maliliit na lang yan na missiles na nakakarga sa mga truck, sa mga pick-up. Pero yung mga ballistic, wala na, nabaon na talaga yun sa mga tunnel. Ang dami ng pinasabog kahapon, di ba? May pinasabog ng 5,000 kilogram na bunker buster doon sa Hormuz. Merong pinasabog doon na tunnel. Grabe. Kaya yung balita na mayroon pang sorpresa daw na napakalaking atake ang Iran. Baka napakalaking utot, Ano pa bang i-atake nila? Wala na nga Wala na talaga. Yung mga lumilipad ngayon na mga paunti-unti na mga missile, yan na lang yung natira. Parang New Year na kapag 12 o'clock sharp sa New Year ay putukan yung mga firecrackers, di ba? Pero pagdating ng alauna, humihina hanggang alas 2 nawawala. Parang ganun Parang madissolve lang yan siyempre, maghihiganti daw sila, revenge, kaya medyo yung kanilang mga nakatago sa bahay ng mga rocket, pinapalipad nila yan. Pero ang totoo, ang mga malalaking dipo, sabog na. Israel pa, alam ng Israel kung nasaan yung mga dipo na yan. Nakamapping na yan, kaya wala na. Yung sinasabi na mayroong malaking sorpresa para sa NATO at Amerika, na final strike daw ng Iran, sa guni-guni na lang yan. Guni-guni. Imagination na lang yan, mga kababayan. 1 week from now, babalik na ang presyo ng ating gasolina sa internasyonal pero sa Pilipinas, hindi yan babalik dahil itong mga hayop na negosyante natin ay nag-take advantage sa sitwasyon sa Hormuz. Kahit wala ng gera sa Hormuz, sigurado ako na tataas pa rin ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. Kaya yan ang dapat padalhan ng mga racket Yung mga kumpanya na yan ng langis na rito sa Pilipinas. Pati yung mga may-ari ng bigas na kahit wala ng gera, mahal pa rin. Di ba mga kababayan? Yan yung dapat puntiryahin grabe. Naghihirap na nga ang mundo. Meron pang nagsamantala ng mga ganyang mga negosyante. Okay, tapusin na natin ng video. Here's where it gets remarkable. Hamas, the organization Iran armed for 17 years. Here's where it gets remarkable. Hamas, the organization Iran armed for 17 years, publicly asked Tehran to stop targeting neighboring countries this week. The Axis of Resistance is arguing in public for the first time since it was created. Nako, so Because ito even pala, Iran's own kahit pala yung proxies Hamas, now yung isa sa malakas na understand what the proxy ng Iran, doctrine's designers never ay built nagsabi in. na pala yung leader ng Hamas na itigil nyo yung pangbubumba sa ating mga kapatid na Muslim sa Gulf State. Gulf State, yung Saudi, Qatar, UAE, Bahrain, di ba? Yung iba pa dyan, Iraq. Kasi pinagbubumba Sabi ng mga Hamas, ay huwag nyo nang bumbahin yan kasi kapatid natin yan. Hindi nakikinig sa Hamas dahil meron nga silang doktrina, brainwash na sila Na-doctrinate na sila ni Ali Khamenei na kapag namatay si Ali Khamenei ay pindutin lahat ng boto ng missile at nakasite na yon sa mga iba't ibang bansa diyan sa Gulf at ibang allied nation ng Amerika. Parang yung si Trump, di ba sinabi ni Trump na kapag namatay ako diyan sa Iraq, kapag inassassinate ako ng Iranian,
ay tunaw kayo kasi nakasight na sa inyo ang mga nuclear missiles. Kaya takot sila ngayon na assassinate si Trump eh. Kasi totoo talaga yung sinabi ni Trump. Yung unang assassination kay Trump, na tamaan siya sa tainga, bayad ng Iran yung binatang bumaril sa kanya. Sabi nga ni Ali Khamenei nung nabubuhay ba si Ali Khamenei, the next bullet will surely hit you. Yun ang sabi ni Ali Khamenei kay Trump. Na yung pangalawang bala daw, ibig sabihin yung una ay yung pumalpak na sa tainga tumama. Pero yung pangalawa daw sure. Nasaan na ngayon yung sure, siya yung na-sure eh. Huwag kasi magsalita ng parang ano lang, di ba? Parang bata lang. Alam nyo naman na yung kinakalaban nyo higanti. Tapos kayo diwindi. Eh talagang malintikan kayo sa higanti. Ibang klaseng higanti ang Amerika na yan eh. Marami namang higanti katulad ng China, higanti yan. Pero lumba-lumba. Parang butanting lang, malaking tiyan. Wala, hindi athletic. Pero pagdating sa Amerika, higanti pero naku, maskulado, mabilis. Parang Olympic athlete lang, di ba? Mga kababayan. Kaya bago magsalita ay magmanman muna, magmamasid, di ba? So ito na nga, Mosaic Doctrine pala ang cause, ang dahilan ng lahat kung bakit ayaw makipag-deal ang Iran kay Donald Trump. Okay, so anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Mosaic Doctrine, maganda ba yan? Pabor ba yan sa mamamayan ng Iran? Meron bang makukuha ang Iran diyan? Mukhang personalan ng doctrine yan Mukhang ginawa lang ng isang lunatic. Nasabi ni Trump, merong isang lunatic diyan sa Iran. Eh wala na nga eh. Nasa na limbo. Okay. Pag-comment na lang sa ating comment section. Okay, magpapaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, welcome ang lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam, love, and peace.